Yan ako po muna, no? Nag-ano po kasi siya. Meron po siyang tinatawag na, ayun. Ayan. Okay, napag-aralan po natin tungkol sa salita ng Diyos. Maturity lesson number 4, no? Ito pong sabi sa mismong si Jesus nang tinutokso po siya ng demonyo ni Satanas, kung ano-anong sinasabi dahil nag-ayuno or nag-fasting si Jesus for 40 days and hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, but on every word that comes from the mouth of God, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen. So kay Jesus, napakahalaga ng salita ng Diyos. Napakahalaga, no? Kaya sabi po natin, ito ang basihan, parang pagkain, bread, no? Bread. Sapagkat ang salita ng Diyos ay niluntulad sa isang pagkain, sa isang tinapay. Anong mangyayari kapag hindi tayo kumakain physically? Napag-aralan natin, no? Dahil ang salita ng Diyos ay spiritual food, katulad din ng kinakain nating gulay, pinakbit, kare-kare, no? Menudo, adobo, no? Tapos, no? Para ang ating katawan ay hindi magutom, meron din tayong spiritual food. Kaya spiritual food from the word spirit, dahil meron tayong espiritu, so ang espiritu natin ay kumakain din. Pero hindi literal na tinapay o pagkain, kundi ang salita ng Diyos. Yan ang ipinapakain natin sa ating kaluluwa. Kaya ngayong nakikinig kayo, kumakain tayong lahat ngayon sapagkat ang salita ng Diyos na ating pinapakinggan ay siyang pagkain ng ating kaluluwa. Napag-aralan natin paano kung hindi tayo kakain. Physically, kung hindi tayo kakain, natutunan natin nang hihina tayo pag walang sapat na pagkain. Gayon din naman sa ating espiritu, kaluluwa, kapag hindi natin pinapakain ang ating kaluluwa, no? Ibig sabihin, ano yung pagkain ng kaluluwa? Ang Biblia. Kapag hindi natin pinapakain, hindi tayo nakapakarinig ng salita ng Diyos, no? Nanghihina rin tayo spiritually. At ang salita ng Diyos, kapag kinakain natin, pinapakinggan natin, no? Nagkakaroon tayo ng spiritual strength. Lumalakas ang ating kaluluwa. Kaya naman, no? Ugaliing kakain. So ano pa ang mangyayari kapag hindi tayo kumakain? Katulad ng katawan natin na hindi kumakain, nagkakasakit tayo. Anong nangyayari naman sa espiritu natin? Kapag wala itong naririnig na salita ng Diyos, hindi ito kumakain. Di po ba? Katulad ng isang physical na katawan, ang taong hindi kumakain ay nagkakasakit. So marami sa mga Kristiyano, kapag tumigil sila sa pakikinig ng salita ng Diyos, nagkakaroon sila ng sakit. Tawag doon ay spiritual sickness. Hindi pinapabayaan ang katawan, laging kumakain yan, may merienda pa. Pero kahit ganun panlabas ang isang tao, kapag wala po siyang kinakain, naririnig na salita ng Diyos,
Physically, ang isang taong yun ay maaaring walang sakit, pero ang spirit may sakit. Sa paano malalaman? Naku po, ang pangit ng ugali kahit Kristiyano, matampuhin, magagalitin, no? Sinungaling, yan po ay mga sakit mapagmalaki, no? Bakit? Kasi wala nang naririnig na salita ng Diyos, hindi na alam kung paano kumilos ayon sa salita ng Diyos, kaya may spiritual weakness, no? No? Anong mangyayari kapag paano natin alam, halimbawa, no? Paano mo alam na ang isang Kristiyano ay may sakit spiritually? Yung bang pag hindi napansin, ayaw na pong maglingkod. Marami pong ganyan sa church. Kapag po hindi na napapansin, pag nagtampo, no, aalis na. Pero ang dahilan noon, kulang na sa pakikinig ng salita ng Diyos, hindi na natuturuan ng kanyang sarili ang mga paalala na ang paglilingkod ay tao kapag wala nang naririnig ng mga kaya po tayo araw-araw hayaan yung mapaalalahanan po tayo sa salita ng Diyos. We get sick, no? Anong resulta? Kapag hindi natin alam ang salita ng Diyos, hindi na tayo nakikinig, no? Pati ugali natin, hindi na nakalinya sa Holy Spirit. Pag puno tayo ng Holy Spirit, meron tayong pag-ibig, pagmamahal, kagalakan, no? Kahit na lunod tayo sa problema, meron tayong kagalakan sa puso. Hindi tayo nanghihina, nagtitiwala pa rin tayo sa Diyos dahil punong-puno pa tayo ng salita ng Diyos. Amen? No? Pangatlo, na pag-aralan natin, kapag ang isang Kristiyano, kahit Kristiyano pa yan, hindi nakikinig sa salita ng Diyos, hindi pinapakain ng kanyang kaluluwa, sa katagalan, ang Kristiyanong yun, mawawala ng gana, mamamatay pati pagmamahal niya sa Diyos. Physically, ang isang taong hindi na po kumakain ay namamatay, no? So, in the same way, kapag sa kabila ng tinanggap natin si Lord Jesus, humiwalay tayo, hindi natin binabasa ang salita ng Diyos, no? Yun na lang pagpunta, pagkikisama, pagjo-join, pinutol. Naku po, pag wala na po tayong marinig na salita ng Diyos, delikado. Pwede tayong mamatay, di ba? Ibig sabihin, wala atin. Kaya nga po, sino yung mga pwedeng mawala ng pag-ibig, gana, pagdating sa Diyos? Ang isa rito ay ang hindi pagpansin sa salita ng Diyos. Ang Biblia, tayo po'y inuutusan na bantayan natin ang mga buhay natin to guard our lives with sound teachings. Ito po, no? Ano yung sabihin ng sound teachings? Huwag tayong basta makikinig sa mga pangaral. Kailangan suriin natin, totoo ba ang sinasabi ng Biblia sa bagay na ito? Totoo ba ang tinuturo ng taong ito? At yan po ay atin lamang malalaman kapag meron tayong Biblia na binabasa upang malaman natin kung ang taong nangangaral ay totoo ang sinasabi. No? Yan po ang ating dapat tandaan. Ngayon po, no? If we daily meditate on His Word,
Aisha, come here, let's check. Aja! Ano nangyari dito? Po ako sa kabutihan ng Panginoon kasi po, alam niyo po, nalaman ko po na napaka-bless natin po na binigyan tayo ng Panginoon ng church na nasa yung church namin, komportable. Alam niyo po ba na meron sa Cagayan na isang baryo na nagcha-church sila sa labas na kahit umuulan, alam niyo po, nag-gather sila doon. At nakikita niyo po talaga yung puso nila kung gaano sila kauhaw sa Panginoon. Hindi nila kung mainit man o inuulan sila, nababasa sila, pero nagpupuri sila at nagpapasalamat sa Panginoon. Yung kauhawan nila sa salita ng Diyos, yung kauhawan nila na mag-fellowship, alam niyo po yun, doon ko po na-appreciate ngayon lalo yung binigay ng Panginoon sa atin po na meron tayong komportableng church na pinupuntahan, meron tayong sarili nating Biblia. Sa kanila po, yung iba wala pong Biblia sila. Tapos mag-asawang pastor lang po yung nag-gather sa kanila na talagang finifeed yung pangangailangan nila spiritual. Pero tayo po, ang dami po nating pastor dito, si Pastora Rowena, si Pastor Hill, Pastora Norma, si Pastor Jason. Alam niyo po yung napakabuti po ng Panginoon sa atin po. So, pero alam ko po na yung mga tao rin po doon, alam kong pagpapalain sila ng Panginoon dahil alam ko Amen. bubuhos ang tulong na gagawin ng Panginoon nila. Amen. Yun lang po. Amen. Thank you, Lord, no? Salamat po, Sister Jen, no? Ganyan po kabuting Panginoon, no? Maging mapagpasalamat po tayo. Be grateful, no? Kapag nakita natin ang ibang churches. Yun nga po, no? Meron po sa November po kapag kami ay nag-mission, isa po sa pupuntahan lugar, malapit po sa Goshen. Yung pong pinsan ko pong pastor, si Pastor Kakap, no? August Kakap. Ilang taon na po may pinupuntahan po siya malapit sa bundok, no? Sitio, medyo sa paanan ng bundok. Alam niyo po, nag-aaral lang mga bata sa labas sa upuan ng kawayan na ginawa pong parang mahabang-habang slats na gano'n, no? Ilang beses na pong pinalitan yung mga upuan na yon sapagkat sa labas lang talaga na nag-aaral yung mga bata, wala mang magulang noon. Nagsimula sa 3 years old, 4 years old. Ngayon po, teenagers na mga yun, no? Hanggang ngayon, wala man silang nakikisilong lang po. Yun po ang isa sa pupuntahan namin ni Nado kapag nandun po sa Goshen. Kaya lang sabi ko kay Doc, walang ano doon, publicity ha. Sabi ko, hindi tayo magpipicture doon. I just want to show you ang isa sa mga pastor na nag-inspire sa akin na magtiyaga sa paglilingkod. Ito pong aking pinsan, no? Wala mang love gift doon, nasa labas lang po ng bahay, no? Pero pinagtiyagaan niya ngayon po kasama na pong mga magulang. Pero tingnan mo pa mga bata, gusgusin kung minsan, alam niyo yun sa paanan ng bundok. Pero hindi yun sa gabal, hindi po yan hindrance upang hindi niya ibahagi ang salita ng Diyos. Basta po, ngayon po mga bata may umaawit na, marami na silang memorize na memory verses, no? Tiyagaan po yan, kaya let us be thankful.
So kanina po sinabi natin, watch your life and doctrine closely. Pakaingatan mong yung sarili at ang iyong pagtuturo. Dito po, kinakausap po ni Pablo si Timothy na isang batang pastor. Sabi niya, pakaingatan mong yung sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa nito ay maliligtas ka pati na ang mga nakikinig sa iyo. So, napaka maselan po ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Pag mali ang pagkakaturo, mali din ang tinanggap na pagtuturo at ang sabi, pwede itong ikapahamak. At kung tama naman ang pagturo sa salita ng Diyos, maliligtas. Hindi lamang ang tagapagturo, hindi lamang si Timoteo, pati yung mga taong nakikinig sa kanya. In same manner, kami po ngayon, bawa ako pong nagtuturo sa inyo, no? Kailangan daw po pakaingatan ko ang aking sarili at ang aking pagtuturo. At magpatuloy daw akong gawin ang mga ito sapagkat kung gagawin ko ito, yung mga makikinig ay maliligtas. Hindi ko sila ililigtas, kundi ang salita ng Diyos mismo ang magliligtas sa kanila, itutuwid ang kanilang pamumuhay, no? Maiiwas sa kapahamakan, no? Yun daw po, at hindi lang sila, pati ako, sapagkat ang salita ng Diyos ay ang pagkain ng ating kaluluwa. Hallelujah! Ganyan po kahalagang salita ng Diyos. No? Nga, no, we die, yun doon, we get sick, no? Ito naman, pag wala na talagang salita ng Diyos, hinayaan natin, ayaw na nating makinig. Kumbaga, tayo, no? Pinapakain tayo ng nanay natin, nagluluto ng kung ano ng pagkain, ayaw nating kumain. Una, manghihina, kasunod nun, magkakasakit, at kapag ang tumamang sakit ay masakit na kamamatay, pwedeng mamatay. Ganyan din po sa salita ng Diyos. No? Pero ang kabaligtaran, kung araw-araw binabasa, pinapakinggan, umaga at gabi, katulad daw tayo ng isang puno na naitanim sa batisan o sa tabi ng ilog. Kapag tayo raw ay yung ganong puno, lagi tayong namumunga, lagi tayong may sariwang dahon. No? At hindi tayo natutuyo. Yan po ang sabi sa Psalms chapter 1, verse 2 to 3. No? Pakibasa nga po, Sister Sofia, Psalms chapter 1, 2 to 3, na nakikita po sa screen, kung pwede po kayong magbasa. Sige po. Psalm 1, 2 to 3. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. Sige po, dito po sa Number 3. That person is like a tree planted by streams of water. Yon, which yields its fruits in season. Ayan, sa Tagalog po, babasahin ito po, po sa whose Tagalog. leaf, ito po, whose And leaf, whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. ayan po, sa Tagalog. Hindi po, no? Ipaliwanag ko po yun. Ipaliwanag ko po yung binasa nyo, no? Tingnan nyo po, no? Ang tao raw na nagagalak, no? Basahin nyo po muna sa Tagalog. Diyan po sa pinopost ni Sister Jen. Ano pong nakasulat sa Tagalog? Uno, Kapitulo 2:3. Sa halip sa kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawi, siya'y nagtatagumpay. Amen. Sige po. Yan. Sa halip kasiyahan niya ay sumusunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya magtatagumpay. Yan, purihin ang Amen. pagkabasa.
ng banal na Ganda, no? salita. So, Amen. una, dito tayo mag-focus, no? Inihalin tulad ang isang tao na nagbabasa ng salita ng Diyos, no? Na ang kanyang kaaliwan, kagalakan ay sundin ang salita ng Diyos. Hindi natin masusunod ang salita ng Diyos kung hindi natin alam o binabasa ang salita ng Diyos. So kung tayo raw po ay mahilig, no? Talagang binabasa natin ang salita ng Diyos, mahal natin, pinag-aaralan natin, inihal tulad sa isang puno na nakatanim, no? Sa tabi ng batisan, may tubig, di ba? Ang kailangan ng puno ay tubig. Kapag ang puno ay laging merong supply ng tubig, ito po nung sabi sa English, it yields its fruit in season, namumunga sa kapanahunan, no? Whose leaf does not wither, hindi natutuyo ang kanyang dahon. Tapos, whatever they do prospers. Ano man ang gawin nila ng taong yan, na punong-puno ng salita ng Diyos, na katulad ng puno ay nakatanim sa batisan, lahat daw ng ginagawa ng taong sumusunod sa salita ng Diyos, lahat ng gawin, ito ay mamumunga, ito ay magtatagumpay. Ano pong ibig sabihin ng yields its fruit in season? Ang isang puno na mataba, malusog, no? Kapag ito ay namumunga, isang puno katulad ng kamachilis, mangga, may mga season yan na hindi niya season, wala siyang bunga, pero hindi siya patay, no? Ang isa raw tao na punong-puno ng salita ng Diyos, meron itong bungang ipinapakita sa kapanahunan, bawat kapanahunan. Ang mangga na malusog, kapag talagang panahon ng tagbunga, may mga manggang lumilitaw na pwedeng kainin, no? Tayo raw po, kapag tayo ay punong-puno ng salita ng Diyos, sa bawat season, meron tayong pinapakitang bunga. Sa atin, bilang Kristiyano, ang tinatawag na bunga ay bunga ng Espiritu. Ang bunga ng Espiritu, pag-ibig, kapayapaan, no? Self-control, no? Kagalakan, no? Pagpipigil sa sarili, kabutihan, no? Yan po ang mga bunga sa buhay natin kapag puno tayo ng salita ng Diyos. Ano ang ibig sabihin? Kapag ang sitwasyon ay kagalit-galit, nakakapanggigil, gusto mong pumatay ng tao sa pagkainis, kapag puno ka ng salita ng Diyos, haleluya, lilitaw ang bunga mo. Kasi instead na magalit ka, mainis ka, hindi ka na magpatawad, dahil punong-puno ka ng salita ng Diyos. Halimbawa, binubulay mo, anak, tuto kang magpatawad. Anak, huwag mo samahan ng mga taong magagalitin. Nasa salita po yan ng Diyos at nababasa mo yan. Naku po, kapag ikaw ay natabi sa mga taong mahilig makipag-away, di mapagpatawad, pero punong-puno ka ng salita ng Diyos, lilitaw ang iyong bunga. In season, ano yung season? Bawa, ang season mo, ayaw mo naman. Pero sa trabaho mo, ayaw mo naman eh. Pero nasa trabaho ka, ang natapat na mga tao sa'yo, magagalitin, no? No? Mapagmura, no? Lumalaban sa employer, no? Yun ang season mo, nandun ka eh. Nandun ang mga tanak pa. Pero naman, sa kabila ng napapaligiran ka ng mga taong walang pagkilala sa Diyos, di nila alam salita ng Diyos, pero ikaw, punong-puno ka ng salita ng Diyos, sa season na yon, kahit ano pa ang uri ng mga taong nasa paligid mo, lilitaw ang bunga mo, hindi ka magiging katulad nila. Nakuha niyo po yung ibig sabihin. Halimbawa, nataon ka naman, kasama mo naman, mga tao, kaya sitwasyon mo, no? Nagkakasakit ka, nagkakasipon, kung ano ng mga sakit dumadapo,
Pero punong-puno ka ng salita ng Diyos tungkol na ang Diyos ang nagpapagaling sa iyo. Ang Diyos bibigyan ka ng kalakasan kahit anong sakit pa yan sa katawan mo. Dahil punong-puno ka ng salita ng Diyos, lilitaw yung fruit. Ano yung fruit? Magtitiwala ka sa Panginoon. Hallelujah. Hindi ka magagalit sa Diyos, kundi magtitiwala ka pa rin. Makakaya mong tiisin. O kaya kung ang sitwasyon mo, wala kang masyadong pera. Wala ka na nga trabaho. No? Nakakainis. Kahit saan, di makapag-aral ang mga bata kuminsan. Totoo po ito, no? Nasunugan pa ng bahay. No? Ninakawan pa, niloko pa sa business. Kapag ikaw ay punong-puno ng salita ng Diyos, lalabas yung fruit mo. Kung ang season mo ay medyo mahina ang trabaho, mahina ang business, pero puno ka ng salita ng Diyos, yung fruit lalabas kahit ano pang season mo. Matututo kang magtiis. Merong long suffering na tinatawag. Matututo kang disiplinahin ang sarili mo. Self-discipline, self-control. Kung wala kang masyado, hindi ka pala gastos. Ano yan eh? O kaya, yung mga tao, nakakainis na, gusto mo nang lumaban. Ano kang salita ng Diyos, meron ka pa rin pagpipigil sa iyong sarili. Yun po sinasabing, you will yield your fruit in season. Lalabas pa rin ang katangian ng Diyos sa buhay mo kapag punong-puno ka ng salita ng Diyos. Kapag ang season ay parang gusto kang akaying magkasala, hindi ka magkakasala, lilitaw yung fruit. Ano naman yung whose leaf does not wither? Alam natin, ang puno, literal na puno, kapag ito'y nakatanim sa batisan, enough ang supply ng water, kahit tag-init, summer, makikita mo ang puno na dinidiligan, ang halaman dinidiligan, yung kanyang dahon ay mayabong, green, hindi ito tuyo. Sa buhay din natin, kahit tagtuyot, nasa season tayo ng maiinit na problema ng mga sitwasyon, kapag puno ka ng salita ng Diyos, nakakangiti ka pa rin kahit puno ka ng problema. Di ka natutuyo. Mag-anak ka pa rin manalangin. Mag-anak ka pa rin dumalo. Ang Diyos ay parang tubig na siyang nagsusustain po sa atin. At itong pinakamatindi, itong huli, ang taong punong-puno ng salita ng Diyos, punong-puno sa paggabay ng Diyos sa kanyang buhay. Di lang siya nagbabasa, di lang siya nagme-memorize, kundi sinusunod po ang salita ng Diyos. Ang sabi po, whatever they do prospers. Bakit? Ang taong punong-puno ng salita ng Diyos, ano man ang gawin niya, nagtatagumpay siya. Bakit? Kasi sinusunod niya ang mga alituntunin ng Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, anak, huwag ka nang masyadong maging focus sa business kasi nawawalan ka na ng oras, panahon sa akin. Sabi ng salita ng Diyos, marami daw ang gustong magpakayaman at dahil sa nais nilang magpakayaman, marami ang nahuhulog sa pagkakasala. Ngayon, pag narinig mo yun at pinaniwalaan mo, kahit marami ka pang business opportunity, kung napapansin mo sa sarili mo, wala ka na nga ang panahong manalangin. Trabaho. Tapos, ito na naman. Kaya lang, kung ang iyong puso ay para ka nang matutokso, maganda na mga opportunity ito, makakatulong ako, at dami ang matutulungan. Pero ang katumbas noon, pwede kang mahulog sa tukso kasi delikado yung pinapasukan mong yan. Maraming tukso dyan. Dahil punong-puno ka ng salita ng Diyos, hindi ka bibigay. Yun ang sinasabing you will prosper. Hindi lamang sa pera, kundi ang buhay mo magiging mapayapa, magiging matagumpay, mananatili ka sa Panginoon. Yun ay isa ring sign of prosperity. Hindi lamang po sa pera yan. Hindi lamang po sa maraming trabaho na opportunity, kundi ang tinatawag na prosperous ng Biblia, hindi nasusukat sa salapi, kundi sa paraan ng pamumuhay, mayroon kang kapayapaan,
hindi ka naman nagkukulang, sapat-sapat ka. Or pwede rin na bawat hawakan mo, kung business yan, tagumpay, hindi ka nalulugi, hindi ka bumabagsak sapagkat sinusunod mo ang mga alituntunin ng Panginoon. Inilalayo ka ng Diyos sa mga taong pwedeng magpahamak sa iyo, no? Inilalayo ka ng Diyos sa mga maling desisyon sa buhay mo sapagkat sinusunod po natin ang salita ng Diyos. Yan po, no? Tandaan po natin, that's how much or how important the Word of God is. Magtatapos po ako at 4:50. So, meron pang 9 minutes, no? Para po meron tayong panangin. No? Simpleng katuruan pero inihimay-himay lang natin para po alam natin ang pagbabasa nyo ng salita ng Diyos ay pakinabang sa inyo. Katulad kayo ng isang puno na itinanim sa tabi ng tubigan ng ilog ng batis. Kung ang puno na nasa tabi ng batis na may tubig ay hindi po natutuyong dahon, ito po'y patuloy na mamumunga. Ibig sabihin, may pakinabang ang mga taong makakakita sa punong yan. Kapaki-pakinabang, gayon din po kayo kapag kayo po ay punong-puno ng salita ng Diyos. Sa mga taong nangangailangan po ng advice sa panahon na sila'y nalulungkot, kailangan ng comfort, kayo po yun. Kaya nyo silang palakasin sa salita ng Diyos kasi kayo mismo punong-puno kayo ng salita ng Diyos. Ano man ang season ng mga taong lumalapit sa inyo, kaya nyo po silang bahaginan ng inyong bunga, ng inyong fruit. Pag sila'y gutom, dahil meron kayong fruit, bunga ng Espiritu, nahahawa sila sa inyo. No? Mabubusog sila sa salita ng Diyos. I'm speaking figuratively, no? At kayo po, kapag kayo po ay palabasa sa salita ng Diyos, isinasap ang pamuhay nyo, kahit ang kapaligiran nyo ay gumagawa na ng kasalanan, hindi sumusunod sa Diyos, kayo po ay mananatili katulad ng isang puno na naitanim sa may batisan, ang inyong mga dahon ay nananatiling sariwa, hindi sila Hallelujah. Amen, no? At lahat ng inyong gagawin mananagumpay kapag kayo puno ng salita ng Diyos. Ang mga taong may problema, may mga suliranin at hindi alam ang gagawin, pag lumapit sila sa inyo dahil puno kayo ng salita ng Diyos, ng pangaral ng salita ng Diyos, no? Kapag sila'y inyong pinayuhan, ang mga taong yun, they will feel comfort. They will feel relief. They will feel educated and taught. Ibig sabihin, may natututunan sila, yun po ay senyales ng pagiging prosperous ninyo sapagkat ang mga taong lumapit sa inyo, umaalis silang may natututunan. Prosperous in good deeds. Amen. Hallelujah. So tandaan nyo po ang Psalms chapter 1, 2-3. Blessed light is in the law of the Lord, who meditates on His law day and night. Sa Tagalog po, sa English po, no? Mapalad ang taong ang kanyang ikinagagalak ay ang salita ng Diyos. Mapalad ang taong nais sundin ang salita ng Diyos. Mapalad. Kaya ang sino man sa atin na mahal ang salita ng Diyos, kapatid, kung isa ka doon, mapalad ka na. You are already blessed. Sabihin mo sa iyong sarili, kapatid, I am blessed. Sige po, iparinig po ninyo. Mapalad ako. Amen. Mapalad ako. I am blessed. I am blessed. Hallelujah. Yan, no? No? Ngayon, eto ngayon, di ba ang pagkain, literal na pagkain, no? Kapag bago ka mabusog sa pagkain, kailangan mo itong kainin. Kailangan pumasok sa iyong katawan. Di po ba? Kahit gaano pa kasarap ang pagkain sa harapan natin,
niyaya ka sa isang pista, niyaya ka sa isang party, ang daming masarap na pagkain dyan, masustansya. Pero kung hindi mo kinakain at nginunguya, nakita mo lang ang pagkain pero hindi ka nabusog. Gayun din po ang salita ng Diyos. Kahit 5 pa ang Biblia, kahit maganda pa lahat ng versions ay nasa sa iyo, kung hindi ito binabasa, wala itong halaga sa iyo. Hindi mo siya nginunguya, kinakain. Ang tanong ngayon, Pastora, paano po ba dinay-digest? Paano po ba kinakain, 'di ba? Ang salita ng Diyos. Literal, figuratively, no? Pastora, paano po ba ngunguyain, kakainin ang salita ng Diyos para mabusog ang aking kaluluwa, no? Una, ayan na mga practical. Kailangan magkaroon po kayo ng Bible, no? Di ba, kung minsan ang mahal ng damit, bibilhin talaga natin, pag-iipunan natin. Abay, alam mo ba nga Biblia, siya ang pinaka-precious sa buhay natin. Kasi nandiyan lahat ang pangako ng Diyos. It's all in there. Kaya po, kung kaya nating bumili ng mamahaling damit, mabibili natin yung gusto nating bilhin, pag-iipunan, kung sasakyan yan, talagang mag-iipon tayo. Maging sa Biblia po, no? Pag-ipunan po natin ang salita ng Diyos kung wala tayong Biblia. Maghanap tayo ng paraan. Humingi tayo ng Bible sa mga maraming may Bible, no? Magtanong tayo, no? Own a Bible. Kailangan ng bawat isa sa atin, meron tayong personal na Biblia. Meron tayong sarili natin, no? Masasabi nating pag-aari natin na Biblia. One must personally own a Bible. Kung bibili kayo, when buying it, make sure it is in the language and version that you find easy to understand. Alam niyo po, kaya nilagay ko ito. Kasi marami nagsasabi, may Biblia po akong binili, hindi ko po naintindihan. Ang hirap po ng English. Abay, kapag meron pong Bible na King James Version, mahirap siyang unawain. Dahil ang pagka-English nito, yung pang-English noong unang panahon, thou, thine, no? Kung hindi po tayo sanay sa lengguaheng binibili natin, Tagalog ka, binili mo Kapampangan, mahihirapan ka. Kung Kapampangan ka naman, binili mo pang Ilocano, salitang Ilocano, hindi mo siya maintindihan. Ano pong ibig ko sabihin? Marami pong versions na Bible. Sa lengguahe, kung Pilipino ka, di Tagalog. Kung bihasa ka sa English, pwede ka sa English. Ang ibig sabihin nito, maraming versions ang Biblia, ang bilhin mo yung madali mong maunawaan. No? You find easy to understand, no? Pangalawa po, no? Nakakatulong po ito practical. Kung interesado po kayo magkaroon ng Biblia at babasahin nyo, maghanap kayo yung malalaki po ang letra. Kasi kung sa mata pa lamang, halos kayo po ay hindi nyo na alam, masakit ng mata nyo, hindi nyo mabasa-basa ang Biblia dahil sa sobrang liit ng print, ay mahihirapan po kayo. Practical po ito. So, una, paano ka kakain ng salita ng Diyos, makakapagbasa? Kailangan meron kang sariling Bible. So, magtanong po kayo kung wala kayong pambili. May kamag-anak ba kayo? Meron bang madali po? Ang Biblia, ang pinaka maraming CP na i-print na Bible na maraming kopya na available po. No, 'yon ang una, o na Bible. Wala kang Biblia, wala kang babasahin, no? The Bible should be our most treasured possession. Dito po ako magwawakas. Kung ang pagbabasehan ng kayamanan na pinakamahalaga sa atin, ano man yan, diamonds meron ka, coaching mahal, no? Ipantay mo sa Biblia, ano man ang iniisip nating pinakamahal na pag-aari sa buong mundo. Ang taong matalino, alam niya kung ano ang pinakamahalagang dapat niyang magkaroon siya. At yun ay ang Biblia. Bakit? Kapag may Biblia ka,
malalaman mo kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kapag may Biblia po kayo, ang Diyos makikita nyo sa pagbabasa nyo, sa Bibliang pag-aari nyo, meron palang layunin at plano ang Diyos sa iyo. Amen. Ang kotse, ang bahay, kahit mahal pa yan, hindi po natin malalaman ang layunin at ang plano ng Diyos natin sa pamamagitan ng mga pag-aari nating mga bahay. Wala. May kotse tayo, kahit pinakamaganda yan, we will never know the purpose and plan of God for us. It's only in the Bible. Sa Biblia lang natin makikita kung ano ang layunin ng Diyos sa atin, ano ang gusto ng Diyos sa buhay natin. At panghuli, ang Biblia, pag sinabing Bible, totoo, aklat ito, pero hindi lang isang aklat ang Biblia. Ito ay tinatawag na the book of all books. Ito ay aklat ng mga aklat. Katulad po nitong nakikita nating tao, hawak-hawak ang Holy Bible, parang isa lang siya, no? Isa lang talaga yan. Pero pag binuksan mo ang Biblia, there are 66 books in that Bible. Kaya ang Biblia ay tinatawag na aklat ng mga aklat. 66 books na sama-sama na nagko-comprise po ng Bible. So, dyan po tayo nagtatapos. It's 4:52. Itutuloy ko po, no? Ayan, no? Ayan na yung susunod. Next week, no? Paano natin madadigest, kakainin, paano tayo makikinabang sa salita ng Diyos. At ngayon po, nadako tayo sa panalangin. Salamat po muli sa pakikinig. Sister Ana, Sister Maria Teresa, Sister Elizabeth, no? Pastora Weng, yan, Sister Benelisa, Sister Eris, Sister